Hello, so ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bale, hindi ito magra-resonate sa lahat, of course. Hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero okay lang yun, may mga next readings pa naman tayo. Feel free na mag-comment dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. And of course, Madam P, yan yung ating Facebook page. Don't forget to like, subscribe, ayan, or follow pala, no, sa Facebook. And then yung TikTok namin, Unipri, Unicorn Princess Tarot, yan yung aming TikTok. Feel free to check it out. Let's start what we have here for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Kung hindi ka nakaka-relate guys, huwag mong pilitin. May mga next reading pa naman tayo. Check mo yung other videos. And or, pwede ka naman ding mag-next video kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading. Ayan, kung ayaw mo ng way ko ng pag-read, pwede kang mag-next video. Let's start what we have here for the sign of Libra. By the way, maingay sa background ko dahil may nagkakaraoke sa kabila. Kaya pagpasensyahan mo na lang. You do have here the Page of Wands. Ayan, nakakita tayo dito ng messages. Ayan, the Five of Cups. Yan, yung iba sa inyo, Five of Cups, Eight of Cups. Oh, okay. Pwedeng messages or a person nakakonect mo na through email, through chat, na pwedeng nagbibigay ng kalungkutan sa'yo. But you are focusing in the future na lang. Pagdating sa future mo or sa future ng, nitong connection na ito. Wait lang guys, ayusin ko. Ayan. Sorry about that. Nadali ko lang yung wire. Medyo nag-iingay na sa side ko. Okay lang. Ang importante maintindihan mo yung message, ano. So anyway, this person I feel like my particular, kung hindi man yung mismong message yung nagbibigay kalungkutan sa'yo, pwedeng yung person nakakonect mo na through social media or through messages. Ayan. Pwedeng may mga plano kayo na parang hindi natapos or pwedeng connection ninyo, maraming plano pero hindi natuloy yung plano na ito, etc. Sino may person nakakonect mo? Ngayon, nagfo-focus ka lang sa future mo and yeah, pwede nalulungkot ka kasi sa kinalabasan ng connection ninyo ng person na ito. This could be a person in the past. Nakakaamoy ako ng matamis ha. This could be your reading. Pwede nga bang nakikinig ka sa akin na kumakain ka ng something na matamis. Okay, the Five of Swords, the Four of Wands, Two of Swords, Two of Wands. Bottom of the deck is the Ace of Wands, Six of Swords. Itong person na ito ay yung feeling is parang siya. Parang alam niya na may pagkakamali or I don't know, the four of Wands is pwedeng itong person na to is making changes pagdating sa kanyang stability, pagdating sa kanyang career. Pwedeng nagkakaroon siya ng pagdedesisyon ngayon or maybe regarding sa home. Pwedeng may mga plano siya regarding dito sa bagay na to. And meron siya mga bagay na pinapaalis or inaalisan sa buhay niya na parang nagpapagulo or magiging magulo yung plano niya dahil dito sa mga taong ito. I feel like these are people. And pwedeng isa ka dito na kung bakit umalis or lumayo itong person na to dahil pwedeng may plano siya na feeling niya is makakagulo ka doon sa plano na yon. So, nakakita tayo ng ganong person. And pwedeng ito yung dahilan kung bakit nag-walk away or umalis itong past person na to kasi meron siyang mga plano regarding sa stability niya and hindi ka part noong plano na yon. So anyway, ano yung mga emotions niyo sa isa't isa ng person na to for the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Okay, maraming salamat guys yung iba sa inyo matagal na naka-subscribe, naka-follow sa akin.
Ayan, at patuloy na nanonood, sumusuporta. Maraming salamat sa inyo pagkuha sa akin as your guide, your living guide, 'di ba? Nagagawa ko ng maayos ang aking purpose because of you guys. Thank you very much. So you do have here the Emperor. Ayan. This is you, self-love, self-care. Pero hindi naman ibig sabihin na wala ka na pakialam dito sa person na to. I still see you na may pakialam ka pa rin sa person na to. Page of Swords, gusto mo magkaroon or makarinig pa rin ng any messages or balita or siya mismo makipag-connect or communicate sa'yo. I feel like with the Ten of Cups, nandun yung mahal mo yung person. Kailan natutunan mong mahalin din yung sarili mo. But of course, mahal mo pa rin yung tao. Kaya maaaring ito yung nagbibigay ng kalungkutan sa'yo. Kasi hindi ka naman basta-basta magla-let go ng emotions or maybe lalo na yung iba sa inyo kung mayroon naging relasyon. For you, nag-invest ka dito sa relationship na to. So parang gusto mo ring maibalik or bumalik itong person na to because of that investment na ginawa mo. Yung iba, financial investment na rin kasama, no? At hindi ka naman basta mag-i-invest dito sa person na to kung hindi ka nag-isip ng future sa inyong dalawa. So, parang kasama siya sa future mo. Kaya lang the problem is that bakit siya hindi niya ako sinama sa isip niyang future samantalang ikaw nag-isip ka ng mga future sa inyo, so on and so forth. Seven of Cups, this is you daydreaming about the connection, about the past, about the future, etc. Seven of Pentacles, medyo nakikita natin na kino-continue mo na lang kung ano yung work or career na meron ka or kung ano man yung mga naiwan niya sa'yo. I feel like kino-continue mo na lang yon. And pagpupush or yung nakikita natin is yung pag-i-invest mo pa rin sa bagay na ito is continuous. With the Ten of Wands, medyo nadagdagan yung obligasyon mo because of this. Kasi nga of course, nag-expect ka dito sa person na to na may something man lang sa kanya kahit man lang kaunting ano tawag dito? Tulong or parang yung iba sa inyo pwedeng pinlano natin 'to, eh, tapos ang ending ako lang pala, parang gano'n. Parang ang daya nung nandito na bigla ka namang nawala, parang gano'n. So the energy is that, for you medyo mahirap but you're still tina-try mo pa rin yung best mo na ilaban or gawin yung mga dapat mong gawin dito kahit wala na itong person na 'to. Pero of course, nandun pa rin yung kagustuhan mo na kung babalik siya, mas maganda. Of course, kasi nandun na, buo na yung plano, buo na kung ano man itong binubuo mo or binubuo ninyo. Kaya lang hindi nga lang matuloy or ikaw na lang ang nagtuloy. So medyo naging mahirap ito para sa side mo. So ano yung emotions niya for you? Guys, kung hindi ka nakaka-relate, huwag mong kunin yung reading. Yun lang. Four of Cups, okay. Okay. Four of Cups, meron tayo ditong Hanged Man, and the Three of Pentacles. The Moon, okay. The Wheel of Fortune, Knight of Cups. Clarify the Moon and the Queen of Pentacles, guys. Spirit guides, angel guides. Clarify this too. Three of Swords, okay. Why the Three of Swords is here? Why the Three of Swords is here? Okay, Three of Swords is clarified by the World, okay. So, eto dalawa yung energy na kuha ko. For some of you, kung etong person na to is napanaginipan mo na siya sexually, like something happened between the two of you, kahit matagal na yung panaginip na yun, this is your reading. Okay? Pag may sexual connection sa inyo through your dreams. But of course, kung wala, kunin mo yung message mamaya. Pero ito, nakuha natin, if there's one time na napanaginipan mo itong person na ito na may sexual connection na nangyari sa inyo, na out of nowhere, bigla mo siya napanaginipan tapos bigla, sexual thing pa yung pinagagawa ninyo. This is your reading. So, itong person na to is really sexually attracted sa'yo. Kaya lang meron siyang kailangang harapin sa kanyang shadow side with the Three of Swords. Nasasaktan siya ngayon regarding sa connection ninyo, lalo na with the world kasi may separation, may pagkakalayo sa inyo. Kaya lang, now is the time na meron siyang dapat harapin, which is yung kanyang shadow side. Ano ba yung shadow side? Shadow side is the picture of your past na hindi mo matanggap, na pinipilit mong tanggalin, kalimutan. So, it could be, bigyan kita ng example For example, ikaw ay, yung person mo na, sige, yung person mo, pwedeng ma-experience siya in the past, nung kabataan niya, galing siya sa broken family kind of energy. And then, yung father niya is, let's say, a womanizer. And ayaw niya maging ganon.
Okay, so yun yung picture of the past. Na parang pinipilit niyang ayusin ngayon yung mga bagay sa paligid niya, or pinipilit niya maging maayos na person kasi ayaw niya maging katulad noong father niya na yon. So that's an example. Hindi ko sinabing ganun yung story mo. Pwedeng the same, but of course, iba-iba tayo ng story. So yung example ko lang naman yon. So that's kind of shadow side na hindi niya matanggap or hindi niya gustong maulit na kailangan niyang harapin ngayon. Some kind of acceptance ang kailangan niyang gawin dito. And ito yung kinakaharap nitong person na to. At kung ito yung person mo, ayan, nabanggit ko, doon sa mga nabanggit ko, nakakonect ka doon, your person is really broken-hearted ngayon sa pagkakalayo na meron sa inyong dalawa. Okay, nasasaktan siya. Ten of Swords, actually gusto niya na mag-end ito. Yung sufferings and also the star, yung paghahangad, yung pagkalalayo ninyo. Gusto niya mag-end to. It's just that wala siyang magawa kasi tinatry niyang mag-focus sa reality, which is maybe spiritually may connection kayo. And of course, mahirap kang kalimutan kasi spiritually connected siya sa'yo. Okay? So, yung iba sa inyo, if your person is the hanged man, okay, this is the person na pwedeng hinihintay mo. Okay, hinihintay mo the person na to. Three of Pentacles, I feel like pwedeng may mga drawing or may mga pinakita siyang plano sa'yo, may mga sinabi siyang plano sa'yo, regarding career, okay, or business or whatever. So pwedeng may mga sinabi siyang gano'n, pinakita niya sa yung picture or may mga binanggit siyang idea regarding sa kung ano yung plano niya. The Four of Cups, for now yung emotions niya is hindi natin masabi. Parang paganon-ganon siya eh. Hindi natin masabi this person loves you, but may times na hindi. Parang ang gulo because maybe that is not the main priority of this person. Hindi yung emotions niya, hindi reconnection or whatsoever. Pwedeng ang emotion sa'yo ng person na ito is, eto, kukuha tayo ng card. Emotion niya sa'yo is the Three of Cups. This person sees you as a friend. This person sees you as someone na parang gusto kitang kausapin and kumbaga wag ka mag-assume muna dito sa person na to. Gusto ka niya kausap or gusto niya sabihin sa'yo yung mga plano niya and it is because you are someone na parang if ever naaalis siya sa isang sitwasyon, nakikita niya na somehow ikaw yung makakatulong sa akin. Okay, pero it doesn't mean na may something sa atin or may relationship, partnership, whatever. Ang gusto ko lang isabihin sa iyo yung plano ko pero walang ibig sabihin yon. The Seven of Swords is here. Meron lang siya mga bagay na gustong alisan tapos ikaw yung nakikita niya na makakatulong sa kanya para makawala or maalisan itong mga bagay na ito. So, Four of Cups is parang hindi sure kung ano yung emotion nitong person nito sa'yo. Sa ngayon, iba kasi ang priorities niya. Okay, so in the near future, what is the message for you for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra? You do have here the Justice card and the Sun. Oh, positivity pagdating sa career ha. I really do like this. This is career advancement. This is, the star mo. Imagine, the Justice card is lumalabas siya as the career. The Sun is positive card. And also the star. This is your goal, wish fulfillment. Ma-achieve mo to. Makukuha mo ko na yung mga bagay. And the Strength card, mas maging matibay ang area na may kinalaman sa career, lalo na with the Eight of Pentacles. Money is here. Page of Pentacles, a lot of people is going to help you. Ayan, eto to the point na may maitutulong ka sa iba. You know, Libra, masyadong mabait. And, maybe dumating din sa point mo na hindi ka makatulong sa iba kasi sa'yo palang kulang na. Pero dadating sa point dito na nakikita natin makakatulong ka sa iba because of your career. May stability, may money, may advancement. Ayan. In the near future, pagdating sa person na kakonect mo, okay. The Ace of Cups, ayan, I can still see love dito sa kanya. Lalo na yung past person. And I feel like itong person na to, Six of Swords, yeah. Nakakita tayo dito ng pag-move on. Guys, balik tayo doon sa dalawa kasing energy eh. Yung King of Swords at saka Six of Swords, nakikita natin ito as a person na yung pangalawa kong sinabi kanina. Someone na sees you as a friend and sinasabi niya yung mga plano niya sa'yo. This person is in the stage of moving on in the near future. So, pwedeng may mga bagay na mag-e-end sa kanya na kailangan niya mag-move on dito sa bagay na ito. And that is why hindi siya nakafocus sa emotions niya regarding sa'yo. Nakafocus siya sa emotions niya na nag-move on ako, ayoko na ma-stress. Parang ganon. And regarding
the past naman, which is may soulmate and twin flame connection dito. This is the person na lumalabas sa dreams mo and may sexual connection sa inyo through your dreams. The Three of Wands miss you. So, namimiss ka nitong person na to. A lot of love. And the Magician, I feel like gusto niyang ilagay in the near future yung mga bagay na nasa isip niya or fina-fantasize niya, gusto niya ilagay sa reality yon. And time will come na itong person na to with the Knight of Wands is gagawa siya ng actions. Kaya lang, yung actions na ito with the Ten of Wands is may mga ending na kasama to ha, lalo na with the Death card, Scorpio energy. Pero magiging mas maganda kung mag-end muna rather than mag-take ng risk or gumawa ng action sa isang bagay na hindi pa naman totally nag-end dahil lalong magiging mas magulo ang lahat para sa inyo. So I feel like there's something na kailangan niyang, especially with the shadow side, na sabi kong kinakaharap nitong person na to. So kailangan niyang kaharapin muna yung shadow side niya bago maging eventually maging okay ang lahat para sa inyo. So sana nakakuha ka ng magandang message doon guys. Napakaganda ng reading. Sana nakuha mo yung message mo, naintindihan mo yung reading na ito, nabigyan kita ng guide. Maraming maraming salamat. Mag-comment ka naman dyan kung nakuha mo yung message. At yeah, I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.